Hello guys, welcome. So karma reading tayo ngayon. Anong naranasan niya matapos kanyang iwan? Okay? Para to sa mga no contact situation. Anong naranasan niya matapos kanyang iwan? Ano yung mga naranasan ng taong ito na matapos kanyang iwan? So karma reading tayo ngayon. Ano yung naranasan ng person mo matapos kanyang iwan? Okay? Give me the message. Ano yung naranasan niya matapos kanyang iwan? Give me the message. Ano yung naranasan ng tao na to matapos kanyang iwan? Lumabas ang the Lovers Reverse agad. Wow. Meron akong nakikitang Gemini, Scorpio, Cancer, and Pisces. Meron din ditong Libra and Aquarius. Meron din ditong Devil, Capricorn, So, meron din akong nakikita dito na Scorpio, Cancer, and Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Aquarius, and Libra. Malakas yung Cancer. Malakas yung Capricorn, Gemini, and Aries. Okay? So, halos lahat nandito, no? So, dito, ano yung naranasan ng tao na to matapos kanyang iwan, So, dito lumabas yung the Lovers Reverse, then sinabayan siya ng Three of Cups Reverse dito. Nakikitaan ko dito, ito yung simula ng karma, okay? Matapos kanyang iwan, pumasok siya sa isang sitwasyon kung saan nawala yung tunay na koneksyon. So dito, maaaring nagkaroon siya ng bagong relasyon o fling, pero walang lalim, puro physical o convenience lang, alam mo yun. So nakikitaan ko dito, pinakita ni universe dito na yun sa kanya, kung ano yung pakaramdam ng may kasama pero walang soul, alam mo yun. So lumalabas dito, karma niya dito naranasan niya yung pagiging emotionally disconnected kahit surrounded siya ng tao. So dito, lumabas yung Three of Cups, reverse din siya dito. Kung merong third party, energy noon, nakikitaan ko ngayon, yun yung mismo naging dahilan ng problema niya, okay? So, yung dating saya or casual na pakikitungo, naging source ng drama at betrayal dito sa Three of Cups. So, dito, maaaring nakaranas siya ng inggit, chismis o pakaramdam na paggamit lang sa kanya, okay? So, meron kang person dito na ginamit lang din. So, yung karma niya dito, naging bahagi ng isang connection na hindi siya kayang ipaglaban. Tulad ng pag-iwan niya sa'yo noon. Okay. So, dito, lumabas yung Page of Swords and the Devil Reverse. So, nakikitaan ko dito, and excuse me, ngayon itong taong ito, tahimik siya, nag-observe sa'yo. So, nakikitaan ko dito na yung curious, kumbaga, inisto ka, yung bang tipong binabalikan niya yung lumang usapan nyo or tinatanong yung sa mga common friends. Pwedeng meron kang message sa tao na to na hanggang ngayon nakasave pa rin, okay? Nagbabalik tanaw, ganon. So, dito, nakikitaan ka ng tao na to na may progress or pwedeng nababalitaan niya na merong pagbabago na nangyayari sa'yo, okay? So, tinusok din to ng konsensya dito, okay? So, yung naging karma niya rito, alam mo yung nakita ka niya na mas gumanda ang buhay mo habang siya ay naghahanap ng direksyon, alam mo yun? So, kita niya dito na mas umusad ka, mas naging maayos ka, okay? At samantalang siya, para siyang naligaw sa landas, okay? So, lumabas yung the Devil Reverse, So, dito, yung dati bang nauhumal, yung tipo na, yung dating kinauhumalingan niya, okay? Ngayon, control at pride at ego na lang yung unti-unting
nangingibabaw ano. So nakikita ko dito, meron ditong bumitaw. Okay, pwedeng meron siyang pwedeng meron tong naging kakoneksyon matapos ikaw. Okay, meron akong nakitang bumitaw. So dito napilitan siyang harapin yung sarili niyang mga toxic pattern. Dito no, maring nakaranas siya ng loss of power o breakup sa isang relasyon. Kung saan ba akala niya siya yung may control. Okay? So dito, yung naging karma ng tao na to, no, naranasan niya kung paano maputol yung tali ng isang taong ayaw na sa kanya, katulad ng ginawa niya noon sa'yo, okay? So lumabas dito yung Four of Pentacles upright, ano. So dahil dito, no, nakikitaan ko dito na naging sarado at defensive siya. So dito, takot na siyang magmahal, takot mawalan, takot masaktan, ganun yung peg niya rito, no. So yung karma ng taong ito ay takot magbigay ng emotion at yung buhay na takot na nararamdaman niya, yun yung takot na kung saan nawala din yung connection niya. Okay? I mean, ano, yung tipo na yung karma ng taong takot na magbigay ng emotion ay nabuhay sa takot. At yun din yung nawala sa kanya. Okay? So, kaya ngayon, ano, mas pinili niya dito na itago yung nararamdaman kahit alam niyang nag-iisa siya. Okay? So, dito, meron akong nakikitang King of Cups. Naka-upright siya. So, yung part ng karmic awakening niya dito, no? Kasi natutunan niya dito na pahalagahan yung tao at totoong nagmamahal, okay? So, kung noon hindi niya alam paano mag-express ng feelings, ngayon, marunong na siya. Ayan, marunong na siya pero wala ng taong katulad mo. Alam mo yun? So dito, kaya niyang tanggapin yun. Karma niya yun eh. Okay? So yung naranasan ng yung kumbaga, ang naranasan niya rito, yung bang tipong nagmahal siya, dahil natutunan niyang magmahal, pero naparanas niya sa maling tao na. Okay? So nakikita ko dito, yun yung kanyang karma dito eh. Kumbaga, yung tipong handa na siyang magbigay ng pagmamahal sa tao, ngunit sinuklian siya ng hindi patas na connection. Okay? So, nakikitaan ko dito, after mo, meron tong minahal din, pero hindi niya nakuha. Dahil kung ano yung ginawa niya sa'yo, ganun din yung na-receive ng tao na to. Okay? So, lumabas yung Four of Wands dito, no? Naka-upright siya dito. So, maaaring nagkakaroon siya ng momento, yung momentary na success, okay? Or pwedeng trabaho o balita. So, pero kahit may mga panlabas na achievement, ano, hindi niya maramdaman yung fulfillment kasi yung tagumpay niya ay may halong lungkot dahil wala na yung tunay na makakabahagi nito at ikaw yun, okay? So, yung naranasan niyang panalo na walang kasabay, alam mo yun? So, dito, lumabas yung The Magician reverse dito, no? So, ito yung pinakamalakas na karmic card sa spread kasi nawala sa kanya yung power na dati niyang hawak, okay? So, yung plano niya na kontrolin yung sitwasyon at manipulahin. So, nakikita ko dito na hindi na gumagana, okay? So, dito, may mga tao sa paligid niya na nagsisimulang makita yung tunay niyang pag-uugali, okay? So, yung karma niya dito ay nawawalan siya ng control sa narrative, no? Ngayon, siya yung nakikita bilang inconsistent or pwedeng unreliable. Lumabas yung Knight of Swords, upright, and the King of Wands reverse dito, no? So, nakikita ko dito sa panlabas na ginagawa niya or sa panlabas na action niya, no? Pinakikita niya na aktibo siya. Pero, nakikitaan ko dito na meron siyang gustong patunayan or pwedeng yung bang tipo na hyperactive tong tao na to, abala lagi on the move, parang merong gustong patunayan, ganyan. Pero sa loob niya, may urgent na gustong makabawi sa mga maling desisyon, okay? Baga pinakikita niya lang sa iba na okay siya, walang problema sa kanya, ganyan. Pero minsan, sinusubukan ng tao na to na tumakbo palayo sa guilt na nararamdaman niya. Pero bumabalik pa rin ito, okay? So, hindi siya makapagpahinga sa konsensya dito, no? Pwedeng, minumulto siya ng mga konsensya or alaala niya rito, okay? So, lumabas yung King of Wands dito, naka-reverse siya. So, nakikitaan ko dito, ito yung ego crush or pwede rin sabihin na ito yung bang tipo na pilit na nawawasak yung ego niya rito, okay? So, yung dating confident, charming, dominant energy niya, nagiging frustration. Kasi dito, no, nakikita ko dito na maaaring bumababa yung confident niya sa sarili, okay? Or nararamdaman niyang hindi na siya inspirasyon sa iba, okay?
So yung karma niya dito, no, naranasan niya kung paano mawala ng respeto at paghanga ng mga tao dahil sa mga desisyong ginawa niya na pabigla-bigla, okay? So dito, no, the hangman, lumabas yung the hangman reverse and the eight of wands reverse. Then meron din ditong emperor upright. So matagal siyang na-stuck din, ano, kasi itong tao mo masyadong denial. Na guilty to. Ito lang yung mensahe, no. Ayaw niyang aminin na siya yung may kasalanan. Kaya paulit-ulit niyang inuulit ang parehong pattern. Pwede rin sa ibang tao, okay? So hanggang sa dumating yung punto na napagod na siya sa sariling cycle. Alam mo yon. So yung karma niya dito, paulit-ulit na nakaranas siya na hindi natututo hanggang sa siya na mismo yung sumuko, okay? So dito, nakikitaan ko rin dito lahat ng plano niya biglang bumagal, ano? Dumating yung stuck or pwede rin yung project, opportunity, relationship, para laging may hadlang. Ito yung karmic delay na nangyari sa kanya dito. Kasi kapag may hindi, yung mga tipo na kapag may hindi na tutunang leksyon, ano, hihinto yung daloy ng biyaya. So, nakikitaan ko dito, yung naranasan na paghinto ay ito yung momento ng buhay, ano. Kumbaga, yung naranasan niyang paghinto ng momento ng buhay, ito yung naranasan niyang karma. Kumbaga, walang mga blessing na dumarating sa tao na to dahil sa mga paulit-ulit niyang pattern na ginagawa, okay? Kumbaga, hindi siya natuto sa mga na-experience niya sa buhay. Okay? So, nakikitaan ko dito, meron kang tao dito na pwedeng matigas ang ulo or pwede rin may pagkabilib sa kanyang sarili. Okay? Kaya dito, tinuturuan to ni universe na kailangan niyang matutunan na rumispeto. Okay? So, lumabas yung Emperor energy dito, no? So, sa dulo ng cycle, nagsisimula na siyang matuto sa hirap. Okay? Kumaga naranasan ng tao na to na mahirapan yung sitwasyon niya. Okay, pinaranas din dito yung kahirapan na kung saan before confident siya na kaya niya ang lahat. Okay, so dito nakikitaan ko dito na ngayon unti-unti siyang nagiging mas disiplinado at mas responsible, pero may bigat pa rin dahil lahat ng maturity na ito ay nanggagaling sa sakit ng pagkawala mo. Okay, so dito, no, karma niya yung tumanda ng marunong pero dala pa rin niya yung alaala ng taong mahal niya at binitawan niya. So, ito yung pinakakarma niya dito dahil hindi kanya makamit or hindi kanya makuhang muli. Okay? Pwedeng natakot ka or dala ka na. Okay? So, yung kabuuang karma niya ay hindi instant punishment, ano? So, lumalabas dito na unti-unti yung paggising. Kumbaga, sa bawat taong nakikilala niya, pagkatapos mo ay nagbalik ng salamin. Alam mo yung nagbalik ng salamin, nag-reflect din sa kanya, okay? So, yung pag-iwan niya sa'yo, nag-reflect din sa kanya, okay? So, kung paano siya noon sa'yo, ngayon, ganun din yung ginawa sa kanya. So, yung tunay na kapayapaan na hindi mo nakuha kung iniwan mong sugatan ang taong nagmamahal sa'yo ng totoo, no? So, nakikita ko dito, nag-reflect sa kanya, eh. So, dito, yung mensahe dito, no? Hindi nagkulang yung hustisya. Hindi mo kailangan makita yung pagbagsak niya, no? So, lumalabas dito na sapat na alam mong naramdaman din niya yung bigat, okay? So, yun yung ginawa niyang decision, at siya yung nagpasya doon. So, dito, lumalabas dito sa dulo, habang ikaw ay nag-healed, no? At nagmo-moving on, nakikita ko dito na sa moving forward ka pa rin, ano? Siya yung nasa proseso ng pagtanggap at yung pinakamalaking karma, yung ma-realize niya yung taong iniwan mo, ay siya pala yung tunay na tahanan niya. Okay? Kumbaga, na-realize ng tao na to na ikaw pala yung tahanan niya. Okay? Ikaw yung home na iniwan niya before. Okay? Ayan. So, ito lang yung mensahe sa'yo. Thank you for watching. Love and peace.